Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Madami po akong natututunan sa mga kwento ninyo, lalo na pagdating sa pag-ibig at mga desisyong minsang mahirap gawin. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Omar, 33 years old, taga Lucena. Handa po akong ibahagi ang pahina ng aking buhay na naging aral at gabay sa mga naging desisyon ko. Nagsimula nang tumulo ang luha ko noon, Papa Choy. Habang nakatayo sa may pintuan ng apartment namin at pinapanood si Dina na naglalagay ng mga damit sa dalawang maleta. Nagmamadali siya at halatang buo na ang desisyon. Dina, please, mag-usap tayo. Huwag naman ganito. Halos pabulong kong sabi habang pilit inaabot ang kamay niya. Di niya ako nilingon. Pinagpatuloy lang niya ang pagtiklop ng mga damit ng mga bata. Mauubos na naman sa salita, Omar. Ilang beses na ba tayo umabot sa ganito? Malamig ang boses na sagot niya. Napatingin ako sa dalawa naming anak na tahimik lang sa sopa. Hawak ang kani-kanilang maliit na bag. Hindi nila maintindihan ang nangyayari, pero ramdam kong natatakot sila. Magbabago na ako, please. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Napailing siya, saka humarap sa akin. Nakita ko ang pagod sa mukha niya. Hindi galit, hindi na rin umiiyak. Yung itsura ng taong matagal nang nasaktan at wala nang natitirang lakas para lumaban. Ilang chance na bang ibinigay ko, Omar? Ilang sorry na bang narinig ko? Natameme ako, Papa Choy. Tama siya. Maraming beses na niya akong pinagbigyan. Pero tulad nga ng sabi nila, na kahit gaano katatag ang isang tao, ay napupuno rin. Mag-asawa kami ni Dina ng halos 8 taon. Pareho kaming performer noong una kaming nagkakilala. Siya yung tipo ng babae na kahit simpleng ngiti lang ay mapapatitig ka talaga. Magaling kumanta, marunong sumayaw at sobrang gaan kasama. Doon ako nahulog sa kanya. Noong una, ang saya ng buhay namin. Sabay kaming tumutugtog sa mga events, bars, at kung saan-saang may racket. Kahit hindi kalakihan ng kita ay masaya kaming magkasama. Hanggang sa dumating ang una naming anak. Doon nagbago ang priorities namin. Pinili ni Dina na huminto muna sa pagpe-perform para tutukan ang pagpapalaki sa anak namin. Kalaunan ay nagkaroon siya ng work bilang VA para may stable kaming income habang nasa bahay lang siya. Akala ko naman ay pinapasok ko ang pagiging rider. Pero hindi ako tumigil sa pagpe-perform kasi gusto kong mas kumita. Akala ko ginagawa ko lahat para sa pamilya namin. Yun pala, habang busy akong humahabol sa karir at racket, ay unti-unti ko namang napapabayaan ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ako nagsisikap. Madaling araw na akong nakakauwi. Minsan lasing at minsan pagod. Minsan, wala ng energy makipag-usap. Kapag may school activity ang mga bata, madalas ay absent ako. Kapag may kailangan si Dina na tulong, lagi kong sagot, "Mamaya na, pagod ako."
Hanggang sa halos araw-araw na kaming nag-aaway at paulit-ulit ang reklamo niya. Hindi ka na present dito. Parang mag-isa ko na lang binubuhay tong pamilya natin eh. Pera lang ba talagang ambag mo? At sa bawat away namin, ay lagi kong depensa na ginagawa ko naman lahat para sa kanila. Hindi ko na-realize na hindi lang pera ang kailangan ng pamilya. Kailangan ng oras, presence, at pagmamahal na nararamdaman. Maraming beses akong pinatawad ni Dina. Maraming beses niyang sinusubukang ayusin kami. Pero dumating din ang araw na napagod siya. At gano'n na nga kami ng mga oras na yon. Nakatingin ako habang bitbit niya ang mga gamit ng mga bata palabas ng pinto. Kasama ang 2 anak namin. At wala akong ibang magawa kundi panoorin silang umalis. Habang ramdam ko na sa bawat hakbang nila palayo, ay unti-unti ring nawawala ang lahat ng meron ako. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan matapos umalis si Dina. Sa totoo lang, Papa Choy, pakaramdam ko noon ay parang may malaking parte ng pagkatao ko ang biglang nawala. Pag-uwi ko sa apartment ay tahimik na tahimik. Wala nang kalat na laruan sa sala. Wala nang maingay na tawanan ng mga bata. Wala na ring boses ni Dina na dating kinaiinisan ko kapag paulit-ulit akong tinatawag. At doon ko na-realize na mas masakit pala ang katahimikan kaysa sa sigawan. Sa unang mga linggo ay pilit kong inaayos ang sarili ko. Tinatawagan ko si Dina, nagchat-chat, nagsusori, at nangangakong magbabago. Minsan sinisin lang ako. Minsan, re-replyan niya ng maikli. Pagod na ako, Omar. Yun lang ang reply niya. Hindi galit, walang sigaw, pero mas masakit. Sinubukan ko ring dalawin sila para makausap ng personal. Umaasa akong baka sakaling magbago pa ang isip niya. Pero ramdam kong buo na talaga ang desisyon niya. Doon ako tuluyang umiyak at bumagsak. Unti-unti akong nawala ng gana sa lahat. Madalas akong hindi pumapasok bilang rider. Pinapabayaan ko lang ang cellphone ko kahit sunod-sunod ang notifications ng booking app. Yung pagpe-perform, tinigilan ko rin. Wala akong energy at wala akong gana. Minsan, buong araw lang akong nakahiga, nakatitig sa kisame. Iniisip kung saan ako nagkulang at bakit hinayaan kong umabot sa ganon. Dumating pa sa point na hindi ako makatulog ng maayos. Kapag nakapikit ako, ay mukha ni Dina at ng mga anak ko ang naiisip ko. Kapag nakatulog naman ay bigla kong magigising ng madaling araw na parang hinahabol ang hininga ko. Doon ko naramdaman yung anxiety. Yung tipong parang may bigat na nakadagan sa dibdib mo kahit wala namang dahilan sa oras na yon. May mga gabing umiiyak akong mag-isa. Tahimik lang. Nakaupo sa sahig habang hawak ang mga lumang larawan naming pamilya. Nakakatawa isipin kasi dati akala ko OA lang yung mga taong sinasabing nababaliw sila sa hiwalayan. Pero nung ako na yung nandoon, doon ko naintindihan na totoo pala. May mga heartbreak na hindi lang puso ang tinatamaan, pati isip, pati buong pagkatao mo. Back to zero talaga ako. Pakaramdam ko wala na akong direksyon. Kung hindi lang siguro dahil sa kaibigan kong si Japs, baka tuluyan na akong nalugmok. Isang gabi ay bigla siyang sumulpot sa apartment ko. Pre, baho mo na. Mukha ka ng loko sa bayan. Tara na lang. Sumama ka na lang sa amin. Saan naman?
Walang ganang tanong ko. May racket kami, kulang performer eh. Kailangan ka namin. Ayoko. Tumanggi ako, pero hindi niya ako tinigilan. Halos kalad ka rin niya ako palabas. Pre, kung magmumukmuk ka dito habang buhay, walang mangyayari sa'yo. Sa sobrang kulit niya ay napapayag din niya ako. Pagdating namin sa venue ay wala talaga akong gana. Gusto ko na agad umuwi. Pero habang nakaupo ako sa gilid at naghihintay ng turn ko, ay doon ko siya unang nakita. Si Aya. Nasa stage siya noon. Simple lang ang suot niya pero grabe yung dating. Maganda, sexy, pero hindi yun agad yung tumama sa akin. Iba yung dating niya. May confidence siya na hindi mayabang. May charm na hindi maarte. Yung tipong pagpasok pa lang niya sa stage ay mapapatingin ka na. Tapos nung nagsimula siyang kumanta, ay parang biglang huminto lahat. Hindi ko maipaliwanag. Matagal na akong nakakakita ng performer kasi performer rin ako. Sanay na ako sa mga ganon. Pero iba siya. Parang may kung anong bigat sa boses niya, naramdam mong may pinagdadaanan din. At sa unang beses matapos ang mahabang panahon, ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi saya, hindi kilig, kundi interes. Yung pakiramdam na gusto kong malaman ang kwento ng taong nasa harapan ko. Hindi ko alam noon na ang gabing yun pala ang magsisimula ng panibagong chapter ng buhay ko. Chapter na akala ko maghihilom sa sugat ko, pero siya rin pala ang magtuturo sa akin ng isa na namang masakit na leksyon. Pag-uwi ko ng gabing yon ay hindi mawala sa isip ko si Aya. Habang nakaiga ako sa kama ay paulit-ulit sa utak ko yung mukha niya habang kumakanta. Yung ngiti niya. Yung paraan ng paghawak niya ng mic. At kahit anong pilit kong ilihis ang isip ko, ay bumabalik at bumabalik pa rin. Hanggang sa ginawa ko yung alam kong medyo creepy, pero normal na rin naman sa panahon ngayon. Inistalk ko siya sa social media. Naalala ko kasi may nagtag sa buong performers ng event na yon. Kaya mabilis ko siyang nahanap. Pagbukas ko ng profile niya ay unang bumungad yung mga pictures niya sa iba't ibang gigs. May mga videos din ng performances niya. At habang ini-scroll ko, ay lalo kong napabilib. Kasi ang galing talaga niya. Pero habang tumatagal ang pag-scroll ko, ay doon ko nakita ang mga bagay na agad nagpabagsak ng excitement ko. May 2 anak na siya. Parehong cute at kitang mahal na mahal niya. Tapos saglit pa ay nakita ko rin yung mga pictures niya kasama ang isang lalaki. Ang sweet nila. May caption pang "My Home". Doon ko nalaman na may kalibin partner na pala siya. At mas malala pa, nung nakita kong mabuti yung mukha ng lalaki ay parang pamilyar. Napakunot noo ako. Pagtingin ko ulit ay halos mapamura ko. Si Renz, isa sa mga tropa ko sa performer circle. Hindi kami sobrang close na araw-araw magkausap. Pero ilang beses na kaming nagkasama sa racket, inuman at kung ano-anong event. Buisit, nasabi ko na lang. Biglang parang binuhusan ng malamig na tubig yung kung anumang nararamdaman ko. Doon ko agad sinabi sa sarili ko na tigilan ko na. Una, kakagaling ko lang sa wasak na relasyon. Pangalawa, may pamilya na yung babae. Pangatlo, tropa ko pa yung kinakasama. Sobrang bad idea. Kaya pinilit ko na lang alisin siya sa isip ko at sa totoo lang ay medyo naging madali nung una.
Busy rin kasi ulit ako. Papasok na ang bare months at linya na naming mga performers. Yung mga pinaka-busy na season. Sunod-sunod ang Christmas parties, corporate events, reunions, at kung ano-ano pang okasyon. Halos gabi-gabi ay may racket. Akala ko makakatulong yon para tuluyan ko na siyang makalimutan. Kaso kabaliktaran ang nangyari. Dahil halos lahat ng gigs namin ay kasama ang grupo nila Aya. Parang sinusubok talaga ako ng pagkakataon. Sa una, simpleng tango lang kami kapag nagkakasalubong backstage. Hanggang sa naging, "Uy, ikaw pala ulit?" Tapos naging, "Kumusta?" Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga kami sa gilid, matapos ang set namin, ay siya na mismo ang lumapit. "Omar, di ba?" Nagulat naman ako. "Kilala mo ko?" Gumiti siya. "Siyempre, narinig ko ang name mo kila Renz. Sabi nila magaling ka raw." Napakamot ako sa batok. "Hindi naman masyado." Napatawa siya. At grabe, iba pala pag personal na marinig ang tawa niya. Hindi pa bebe at walang kaarte-arte. Mula noon ay unti-unti na kaming nag-uusap. Simpleng usapang performers lang nung una. Tungkol sa gigs, mga nakakainis na event organizers, mga sablay na sound system, at mga awkward na audience. Hanggang sa napapadalas na. Kapag break ay magkatabi na kami. Kapag tapos ang event, minsan sabay pa kaming kumakain kasama ang grupo. Napansin ko rin na madali siyang kausap. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. Kahit maganda siya, ay hindi siya yung tipo na conscious sa image. Palatawarin siya. At minsan, siya pa ang nauunang mangasar. Hanggang sa isang gabi habang pauwi na kami, ay bigla niyang sinabi, "Add mo ko sa Facebook." Parang saglit akong natulala. "Ha? Sure ka ba?" Ngumiti lang siya sabay alis. Pagdating ko sa bahay, ay may friend request na agad. Inaccept ko naman. Tapos ilang minuto lang may message na, "Safe na ka uwi?" Simple lang yung message niya, pero ewan ko at napapangiti ako. Doon nagsimula ang madalas naming chat. Sa una ay tungkol lang sa trabaho. Hanggang sa napapahaba at umaabot ng madaling araw. At habang tumatagal, ay napapansin kong unti-unti na naman akong na-excite magising araw-araw. Dahil may inaabangan na akong pangalan na lilitaw sa screen ng phone ko. Habang tumatagal ang mga araw na halos magka-chat kami ni Aya at palagi kaming nagkakasama sa mga gigs, ay hindi ko namamalayan na iba na pala ang nararamdaman ko. Hindi na lang siya simpleng kausap. Hindi na lang siya yung inaabangan kong performer sa bawat event. Siya na yung una kong chinecheck pagising. Siya na rin yung huli kong kachat bago matulog. At sa tingin ko ay ganun din siya. Ramdam ko yon sa paraan ng pag-aalala niya kapag hindi ako nakakapag-reply agad. Sa simpleng okay ka lang o pagod ka ba? Na parang may concern na hindi na pangkaibigan lang. Isang gabi habang break namin sa isang event ay napag-usapan namin ang personal na buhay. Matagal ko nang gustong itanong yon pero nag-aalangan lang ako. Kumusta naman kayo ng partner mo?" Maingat kong tanong. Bigla siyang natahimik tapos ngumiti. Pero halatang pilit. "Okay naman siguro." Doon na siya nagkwento na madalas na raw silang mag-away ni Renz.
na halos wala na silang oras sa isa't isa. Napakiramdam niya ay magkasama na lang sila dahil sa mga bata. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko siya ininterrupt. Parang matagal na niyang gustong ilabas ang lahat. Hanggang sa ako rin na nag-open up tungkol kay Dina, sa pagkukulang ko, sa guilt na hanggang ngayon ay dala-dala ko. Nakinig din siya. At sa gabing iyon ay parang mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Doon ko na-realize kung bakit sobrang gaan ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Kasi pareho kaming sugatan. Parehong naghahanap ng pahinga. Hanggang sa dumating ang gabing naging successful ang isa naming malaking event. Masaya lahat. Kompleto ang performers. Maganda ang bayad. Kaya nagkaroon ng simpleng celebration after. May konting inuman. Bandang madaling araw ay isa-isa nang nagsiuwian ng lahat. Napansin kong medyo tahimik si Aya. "Kaya mo pang umuwi?" Tanong ko. Tumango siya pero halatang pagod. "Sasamahan na kita." Habang nasa biyahe kami, ay bigla niyang sinabi na ayaw muna niyang umuwi. Pagod na raw siyang isipin lahat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero inaya ko siyang magpahinga muna sa apartment ko. Pumayag siya. Pagdating namin doon ay tahimik lang kami. Nag-usap, nagkwentuhan. Hanggang sa dumating yung sandaling nagkatitigan kami ng matagal. Walang naging pilitan at walang sali-salita. Parang pareho lang naming alam kung anong gusto naming mangyari. Siya ang unang lumapit. At noong gabing yon ay pinakawalan namin ang lungkot sa piling ng isa't isa. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ay may yumakap sa akin hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. At si Aya ay walang pag-aalinlangang ipinagkatiwala ang sarili niya sa akin. Akala ko noon ay yun na ang simula ng totoong paghilom. Hindi ko alam na yun din pala ang simula ng mas komplikadong kwento namin. Pagkatapos ng gabing may nangyari sa amin ni Aya, akala ko ay magiging awkward na ang lahat. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Mas naging totoo at mas naging sigurado. Ilang linggo matapos noon ay nag-usap kami ng masinsinan. Wala nang paligoy-ligoy. Pareho naming inamin na mahal na namin ang isa't isa. At doon nagsimula ang relasyon namin. Officially naging kami. Pero sa aming dalawa lang. Nakiusap si Aya na wag muna naming ipaalam sa iba. Lalo na sa performer circle. Mas lalong ayaw niyang malaman agad ni Renz. "Aayusin ko lang, Omar. Kailangan ko lang ng tamang timing para maayos ko lahat," sabi niya noon habang hawak ang kamay ko. Naniniwala ako sa kanya, Papa Choy. Mahal ko siya. At dahil mahal ko ay pinili kong maghintay. Akala ko ilang buwan lang at akala ko konting tiis lang. Pero lumipas ang mga buwan na naging taon. Hanggang sa halos 3 taon na pala kaming ganon. 3 taon ng patago-tago. 3 taon na hati ang oras niya. May mga araw na buo siyang sa akin. May mga gabing magkasama kami. Magkayakap at nagkukwentuhan tungkol sa future na pinapangarap namin. Pero pagkatapos noon ay babalik siya sa bahay nila. Kay Renz. Sa mga anak niya. At ako, maiiwan na naman mag-isa sa apartment. Noong una naintindihan ko pa. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na may proseso, na hindi madali ang sitwasyon niya, na kailangan lang talaga ng oras. Pero habang tumatagal,
ay napapagod na rin pala ang taong marunong umintindi. Unti-unti akong napuno ng tanong. Bakit ang tagal? Ano bang kulang? Hindi ba sapat yung pagmamahal ko? May mga pagkakataong gusto ko nang sumabog pero pinipigilan ko. Ayokong ma-pressure siya. Ayokong isipin niyang selfish ako. Pero dumating din yung punto na hindi ko na kinaya. Isang gabi ay kasama ko siya sa apartment ko. Tahimik lang at katabi ko siyang nakahiga habang nagse-cellphone. Aya, hanggang kailan tayo ganito? Bigla ko na lang nasabi. Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? 3 taon na tayo. Tahimik lang siya kaya tinuloy ko. Pagod na ako sa patago-tago, Aya. Gusto ko lang maging totoo na tayo. Yung wala nang tinataguan. Umupo siya at ibinaba ang cellphone. Omar, mag-settle na tayo. Diretsahang sabi ko. Tapusin mo na kung anong meron kayo ni Renz. Simulan na natin yung sa atin. Matagal siyang hindi nagsalita. Yung katahimikan na yon ay parang unti-unting sumasakal sa dibdib ko. Hanggang sa mahina niyang sinabi, hindi pa ako ready. Parang may kumurot agad sa puso ko. Hindi ka pa ready o ayaw mo lang? Napakunot noo siya. Omar, hindi ganun kadali. Pero 3 taon na, Aya. Medyo tumaas ang boses na sabi ko. 3 taon na akong umiintindi. Bigla kong naalala yung mga naririnig kong bulungan sa paligid. Mga sabi-sabing okay na raw ulit si Aya at Renz. Na madalas daw silang magkasama na parang walang problema. Noon hindi ko pinapansin. Pero sa gabing yon ay hindi ko na napigilang itanong. Totoo ba yung naririnig ko? Nanahimik siya at lalong kumabog ang dibdib ko. Aya, nagkaayos na ba kayo? Napapikit siya at doon ko nalaman ang sagot. Pagdilat niya ay sinagot niya ang katanungan ko. Sinusubukan namin. Parang tumigil ang mundo ko, Papa Choy. Anong ibig mong sabihin? Okay na kami, Omar. Ramdam ko agad ang init sa dibdib ko. Galit, sakit at pagkalito. Kailan pa? Matagal na. Napatawa ko ng mapait. Matagal na? Tumango siya at umiiyak na. Ginagawa namin to para sa mga bata. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung malaman na umaayos sila o yung fact na habang inaayos niya pala ang pamilya niya ay pinagintay niya ako sa wala. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako. Natatakot? O gusto mo lang parehong meron? Napayuko siya. Wala siyang naisagot. At yung katahimikang yon ay gets ko na. Lumapit siya para hawakan ako pero umatras ako. Ako na ang magigiboy. Sabi niya habang umiiyak. Ganun lang. 3 taon. Tinapos sa iilang salita. Wala nang sigawan at wala nang drama. Tahimik lang siyang nag-ayos ng gamit niya. At bago siya lumabas ng pinto, ay humarap siya sa akin. Sorry. Hindi ako sumagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil wala akong masabi. Pagkasara ng pinto ay saka lang ako tuluyang bumagsak. Napaupo sa sahig. At tulad nung pagkawala ni Dina, ay naiwan na naman akong luhaan. Mag-isa. Iniisip kung bakit sa tuwing pinipili kong magmahal ng buo, ay wala pa rin yung naiiwan sa huli. Ako pa rin ang naiiwan na walang kasama. Hindi ko ide-deny, Papa Choy, na nasaktan ulit ako nang mawala si Aya. Dumaan na naman ako sa anxiety. Sa mga gabing hindi makatulog
at paulit-ulit na tinatanong ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Pero hindi na tulad noong nawala si Dina. Mas matatag na ako noon. Natuto na akong ilabas ang sakit sa tamang paraan. Nagtrabaho, nag-gym, bumiyahe, at mas inayos ang relasyon ko sa mga anak ko. Hindi na rin ako pumasok ulit sa kahit anong relasyon pagkatapos nun. Pinili kong unahin muna ang sarili ko hanggang sa nabigyan ako ng chance makapagtrabaho abroad. Doon ko nakilala ang isang foreigner na naging kaibigan muna hanggang sa naging sandalan at ngayon ay asawa ko na. May isa na rin kaming anak at dito na kami nakatira. Masaya, tahimik at walang toxic. Natutunan ko na hindi lahat ng taong mamahalin mo ay para sa'yo. Minsan dadaan lang sila para turuan kang mas kilalanin ang sarili mo. Salamat Papa Choy sa pagbibigay daan sa kwento ko. Sana may mapulot na aral ang mga nakikinig na huwag ipilit ang relasyon na puno ng pagtatago at paghihintay. Kapag para sa iyo ay hindi mo kailangang magmakaawa para piliin ka. Omar, tandaan mo, hindi sapat ang mahal mo lang ang isang tao. Dapat sigurado rin siyang piliin ka ng buo. Huwag kang manatili sa relasyong puro paghihintay. Ang tamang pagmamahal ay malinaw, panatag, at hindi ka iiwanang nagdududa sa halaga mo. Mga solid na kapapatsoy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Omar, ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.